Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Si Park Yoon-mi na isang Korean mga idol ay ipinanganak noong October 4, 1993. Nakilala rin bilang Yoon-mi Park na isang aktivista sa karapatang pantao at tagatanggol sa North Korea na ang pamilya ay tumakas sa mga patakaran ng bansa. Dumating siya sa China noong 2007 at nanirahan sa South Korea noong 2009 bago lumipat sa Estados Unidos noong 2014. Galing siya sa isang edukado, may koneksyong pampolitika na pamilya at bumaling sa black market sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya ng North Korea noong dekada 90. Ang kanyang ama ay ipinadala sa isang kampo para sa paggawa para sa smuggling. Tumakas sila patungong China kung saan si Park at ang kanyang ina ay nahulog sa kamay ng mga trafficker at siya ay ipinagbili bilang pagkaalipin bago tumakas sa Mongolia. Kasalukuyan siyang nangangampanya para sa mga biktima ng human trafficking sa China at nagtatrabaho upang itaguyod ang mga karapatang pantao sa Hilagang Korea at sa buong mundo. Sumikat si Park sa pandaigdigan matapos niyang maihatid ang pangunahing talumpati sa Wanyang World Summit 2014 sa Dublin, Ireland. Ang taunang summit na pinagsasama-sama ang mga kabataan mula sa buong mundo upang makabuo ng mga solusyon sa mga pandaigdigang problema. Ang kanyang talumpati tungkol sa kanyang karanasan sa pagtakas mula sa North Korea ay nakatanggap ng 50 milyong panonood sa loob ng 2 araw sa YouTube at social media na may kasalukuyang kabuuang higit sa 80 milyon. Ang kanyang Memoir in Order to Live, isang paglalakbay sa isang kalalakihang babae sa kalayaan, ay naipublish noong Setyembre 2015. Nagpapatakbo din si Park ng YouTube channel na Voice of North Korea ni Yoon-mi Park, isang personal na vlog ng social media na sumasaklaw sa North Korea na balita, politika at kultura. Ipinanganak si Park noong October 4, 1993 sa Hyesan, Ryanggang, North Korea. Ang kanyang ama na si Park Jin-sik ay isang tagapaglingkod sibil na nagtatrabaho sa Hyesan City Hall, isang miyembro ng Workers' Party ng Korea, at ang kanyang ina ay isang nurse para sa hukbong ng North Korea. Ang kanyang ama ay nag-set up ng isang pasilidad sa pagpupuslit ng metal sa kabisira, Pyongyang, kung saan ginugol niya ang halos buong taon habang ang kanyang asawa at anak na babae ay nanatili sa Hyesan. Ang kanyang pamilya ay mayaman sa pamantayan ng North Korea para sa halos lahat ng kanyang pagkabata. Bagaman ang pamilya ay nahihirapan pagkatapos makulong ang kanyang ama dahil sa pakikilahok sa asin, asukal at pampalakal na kalakal at iba pa na illegal na negosyo sa North Korea.
Si Park ay may isang nakakatandang kapatid na babae na si Yunmi. Ang ama ni Park ay naaresto para sa iligal na kalakalan at pinilit na magsumikap. Ang kanyang pananaw sa pamilyang Kim ay nagbago nang mapanood niya ang illegal na na-import na DVD ng pelikulang Titanic noong 1997 na napagtanto niya ang mapang-api at mapanlinlang na likas na pamahalaan ng North Korea. Sinabi niya na ang pelikula ay nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at ang kanyang lasa ng kalayaan. Nang muling makasama ang kanyang pamilya, inimok ng ama ni Park ang pamilya na magplano ng pagtakas patungong China. Sa kasamaang palad, ang kanyang kapatid na si Yunmi ay maagang dumating sa China nang hindi ipaalam sa kanila. Noong una, nangamba si Park at ang kanyang pamilya na maparusahan sila sa pagtakas ni Yunmi. Kaya't nakatakas sila sa North Korea sa pamamagitan ng paglalakbay sa China sa tulong ng mga smuggler ng North Korea papasok sa China. Ang mga misyonero ng Christian China at South Korea ay tumulong sa kanila na lumipat sa Mongolia at noong 2009, pinadali ng diplomat ng South Korea ang pamilya na lumipat sa Seoul. Nang maglaon, si Park ay naging isang buong panahong aktivista ng karapatang pantao sa North Korea. Si Park at ang kanyang pamilya ay nakatakas sa North Korea sa pamamagitan ng pagtawid sa hangganan patungo sa People's Republic of China. Noong gabi ng Marso 30, 2007, sa tulong ng mga human trafficker, tumawid si Park at ang kanyang ina ng isang nakapirming ilog at 3 bundok patungong China. Ayon sa The Guardian at The Telegraph, ang ama ni Park ay nagkasakit at nanatili sa North Korea na iniisip na ang sakit niya ay mapagpabagal sa kanila. Gayunpaman, ang ilan sa iba pang mga talumpati ni Park ay ipinapakita ang kanyang ama na tumatawid sa hangganan sa kanila patungong China. Matapos tawirin ang hangganan ng China, dumating si Park at ang kanyang ina sa lalawigan ng Jilin ng China. Sinubukan nilang hanapin si Yunmi, ang nakakatandang kapatid na babae ni Park. Ngunit nabigo sila matapos na walang matanggap na impormasyon mula sa mga trafficker tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ipinagpalagay ni Yunmi at ang kanyang ina na si Yunmi ay patay na. Ang isang traffickers ay nagbanta na isusumbong si Park at ang kanyang ina sa mga otoridad kung hindi nakipagtalik sa kanya si Park. Ang kanyang ina ay namagitan para sa kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili sa trafficker. Noong October 2007, nagpadala ng mensahe si Park sa kanyang ama at inayos na dalhin siya sa China. Doon, nasuri ang kanyang ama na hindi maoperahan ang colon cancer. Ayon sa The Telegraph, habang ang pamilya ay naninirahan sa lihim noong Enero 2008, pumanaw ang kanyang ama. Ang pamilya ay hindi maaaring opisyal na magluksa sa kanya. Natatakot na sila ay matuklasan ng mga otoridad ng Chino at inilibing ang kanyang labi sa lupa ng isang kalapit na bundok. Sinabi ng ina ni Park kay The Diplomat noong 2014 na nagbayad sila ng 2 tao upang matulungan silang umakyat sa bundok para ilibing. Si Park at ang kanyang ina ay nakakita ng kanlungan sa isang simbahang Kristiyano na pinamunuan ng mga misyonero ng Chino at Korea sa pantalan ng lungsod ng Qingdao.
Dahil ang lungsod ay may malaking populasyon sa Korea, nagagawa nilang iwasan ang atensyon ng mga otoridad. Sa tulong ng mga misyonero, kinuha nila ang pagkakataon at tumakas patungong Korea sa pamamagitan ng Mongolia. Noong Pebrero 2009, matapos makatanggap ng tulong mula sa mga aktivista ng karapatang pantao at mga Kristiyanong misyonero, si Park at ang kanyang ina ay naglakbay sa buong Gobi Desert patungo sa Mongolia upang humingi ng pagpapakutkop mula sa mga diplomat ng Korea. Nang makarating sila sa hangganan ng Mongolian, pinigilan sila ng mga gwardya at nagbanta na ipatapon ang mag-ina sa China. Ikinukwento ni Park na sa puntong ito, siya at ang kanyang ina ay nagtangkang magpakamatay gamit ang kanilang sariling mga kutsilyo. Akala ko katapusan na ng aking buhay, nagpaalam kami. Ang kanilang mga aksyon ay nagkumbinsi ang mga gwardya na palayain sila. Ngunit sila ay nabilanggo sa bahay at dinakip sa isang detention center sa Ulan Baatar. Ang kabisira ng Mongolia noong Abril 1, 2009, si Park at ang kanyang ina ay dinala sa Genghis Khan Airport ng Ulan Baatar upang ilipad sila sa Seoul. Si Park at ang kanyang ina ay nahihirapan sa pag-aayos sa kanilang bagong buhay sa Korea. Ngunit nakakita sila ng trabaho bilang mga katulong sa tindahan at waitress. Nagpatuloy din si Park sa pag-aaral sa Dongguk University sa Seoul. Noong Abril 2014, sinabi ng intelligence ng Korea kay Park na ang kanyang nakakabatang kapatid na si Yunmi ay tumakas patungong Korea sa pamamagitan ng China at Thailand. Si Park at ang kanyang ina ay sa wakas ay muling nagkasama kay Yunmi. Si Park ay lumipat sa New York noong 2014 upang makumplito ang kanyang memoir habang pinalawak ang kanyang papel bilang isang aktivista. Naipublish niya ang kanyang memoir noong 2015 kung saan ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagtalikod patungo sa mas mataas na edukasyon. Si Park at ang dating asawang Amerikano na si Ezekiel ay mayroong isang anak na magkasama, isang anak na lalaki. Sa kanyang YouTube channel noong Enero 2021, sinabi niya na siya ay walang asawa at hindi nakasangkot sa kanyang ex-partner. Pinanood ni Park si Kim Jong, isang malupit na pinuno dahil sa pagmamaltrato at pang-aapi niya sa kanyang mga tao. Sinabi niya siya ay isang kriminal, pinapatay niya ang mga tao doon. Matapos ang kapangyarihan, pinatay niya ang 80 na katao sa isang araw para lamang sa panunood ng pelikula o pagbabasa ng Biblia. Ang pinuno na ito ay masyadong malupit. Inutusan si Kim sa pagbaril kasama ang pagtalikod sa Korea. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.